Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon na pag-uusapan natin ay ang mga puno na pinaniniwala ang portal ng mga engkanto. So sa iba naman ang term nila dito ay pinamamahayan ng mga engkanto. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. So disclaimer lang ha. So hindi po sa akin ang mga source of info nito. So ito ay galing sa internet at some are from testimonies ng mga kwento-kwento, ng mga kwentong bayan, ganon. Mga napagpasapasahan ng mga kwento ng mga matatanda. So ang una sa ating listahan ay ang puno ng mangga. So isang psychic practitioner na na-interview sa isang podcast. Yung taong yun, legit talaga yun na nakakakita, nakikipag-usap sa mga spirits. Legit na legit yun. Hindi yung tulad ng mga katarantaduhan nga ghost hunter dito sa YouTube o mga maestro-maestro sa YouTube. So legit yun, kilala yun. Tapos marami na yung interviews na ginawa sa mga podcast. So hindi sa mga TV so sa mga podcast. Doon yung mapapakinggan yung mga testimonya ng mga taong may abilidad talaga, yung totoong may abilidad. So ayon sa kanya, lahat ng mangga portal ng mga engkanto. Not necessarily na tinitirhan sila. So usually portal lang, dinadaanan lang. At especially sa mga mangga na tinatawag nilang centennial, yung mga malalaki na. So yung parang hindi na mayakap ng tao yung ano niya, yung puno niya. So ganun po. So hindi po talaga siya literal na doon tumitira. So doon lang yung parang lagusan nila papunta sa ating mundo. Pero ayon sa psychic practitioner na yon, ang lahat ng mangga daw portal. So, kayo, kung naniniwala kayo dyan or kung meron kayong opposite na opinion, i-comment nyo lang sa comment section. So, move on tayo sa pangalawang halaman o puno. Ito ang puno ng saging. So, marahil hindi ito familiar sa iba. Pero ang puno ng saging ay isa sa mga portal, minsan pa pinamamahayan mismo ng mga kaluluwa. So, isa sa mga sikat na kaluluwa o mga deity na kinukonsider ng mga monk ay si Nang Tani. So, isa siyang deity daw, isang babae, goddess, kinukonsider nilang goddess na naninirahan sa isang puno ng saging. So, pwede ka daw maghiling dyan or ano yan namamarusa yan ng mga lalaki. So, yan yung ano niya, parang aim niya o purpose niya bilang deity. So ito ay sa mga paniniwala sa Southeast Asia. So ng Thailand, especially doon kasi sila ang pinaka maalam pagdating sa epika o istorya ni Nang Tani. Actually, meron pang ang kata o dasal nito So ito yung dinadasal mo para meron kang kahilingan kay Nang Tani. So kung meron kang saging, puno ng saging, so pwede mo yung alayan. So ito ay sa mga sa mga naniniwala sa mga elementals, pero ako hindi ko ginagawa yan. Kasi para sa akin si God lang, si God the Father lang ang dapat bigyan ng pagpupuri or worship. So move on tayo sa pangatlong halaman o sa puno. So ang pangatlong puno ay ang puno ng sampalok. So ayon sa mga kwento ng mga matatanda, ng mga albularyo, so kadalasan daw ginagawang portal ng mga tikbalang ang sampalok. Pero disclaimer lang, hindi ko pa yan napatunayan personally. So hindi ko pa yan nakita ng harapan kung totoo nga ba na portal sila ng mga tikbalang. Pero yan ay ayon sa mga sabi-sabi at ayon na rin sa pagsasaliksik ko, ang puno ng sampalok. So minsan nga yung mga tao kapag napapadaan sa puno ng sampalok ay nagtatabi-tabi po sila. So minsan naman yung iba
nag-iwan sila ng mga inumin, mga tuba o mga alak kasi mahilig daw sa alak yung mga tikbalang. So ayun lang naman sa mga sabi-sabi nila. Pero kung meron kayong experience sa puno ng sampalok na ibang mga elementor or ibang mga engkanto, so i-comment nyo lang sa comment section para gawa natin ng opinion. So move on tayo sa next. So next naman ay ito, napaka-known nito puno ng balete. Pero ayon sa iba, hindi daw lahat ng puno ng balete ay tinitirahan ng mga engkanto. Pero compare sa puno ng mangga, halos lahat ng puno ng mangga ay portal, daanan. Nang dahil lang daw yan sa istorya na napagpapasapasahan at nang dahil daw yan sa hitsura ng balete kasi nakakatakot nga naman yung hitsura ng malaking puno ng balete, 'di ba? May mga baging na na nakabitin, 'di ba? So, yun yung dahilan. So, dahil lang sa appearance, pero hindi daw lahat, according sa aking research at sa aking mga napagtanungan at sa mga napagtanungan ko rin na may mga third eye, legit na may mga third eye na nakakakita talaga, so hindi daw lahat ng balete ay tinitirhan ng mga engkanto. So, mas prone pa daw ang puno ng mangga at saka puno ng saging. So, yan. At least, alam na natin kung ano yung mga puno na hindi natin, isasawalang bahala, di ba? So, at least, pag nakakita tayo ng mga ganyang mga puno, so, ingat-ingat lang din. Ewan ko lang sa mga commercialized na nasagingan, yung mga ginagawa na ng plantation. Malay natin, di ba? Baka meron din iba dyan na may mga kwento na sikreto lang. At itong huli, ay ang puno ng acacia. Ito, compare daw sa balete, mas gusto pa raw ng mga engkanto na gawing portal o tirahan ang acacia. Kasi po ang acacia parang parang may lilim siya para siyang atip, para siyang bubong kung titignan. So ayon sa mga saliksik na mga elementals, so usually daw pag malalaki na mga acacia, mga century na, so yan ay pinaniniwalaan ng iba na kastilyo, castle ng mga maharlika na engkanto. Lalong-lalo na daw yung acacia na liblib, hindi daw sa maraming tao. Sabi nila, yung mga acacia daw na may mga daanan na ngayon, so hindi na siya remote, so marami ng taong dumadaan. So minsan daw yung mga naninirahan doon hindi na daw pumapalagi doon. So lumilipat na kasi ayaw nila ng maingay. So gusto nila yung peaceful na kapaligiran. So the usual niyan, mga prone niyan ay yung mga acacia na nasa mga liblib na lugar. So yun yung according sa mga taong nakakakita ng mga elementals. So kung meron kayong comment or suggestion or kwento din tungkol sa mga punong ito or ibang mga puno, i-comment nyo lang sa comment section. So yan lang muna sa ngayon mga migs. I hope nagustuhan nyo ang video ito, and please paki-subscribe po, paki-like ng video at paki-share ito sa mga kakilala nyo. So yun lang, until next topic. Thank you.